thankful din dahil nangyari yan. Alam mo kung bakit? Why? Kasi, kasi pinatibay ako eh. Pinatibay ako sa buhay. Kasi ang dami kong experience na hindi maganda. Narito po tayo ngayon sa Crossroad Park sa Tandangsora, Quezon City kung saan atin pong bibisitahin ang aktres na si Ana Halandoni na isa ng negosyante. At ito ang kanyang restaurant at cafe. Kung inyo po matatandaan, naging laman po ng mga balita si Ana matapos na saktan ng kanyang ex-boyfriend noon. Pero alamin po natin ang kanyang comeback story. Bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Simulan natin ang pagbabalita sa reklamong pambubugbog laban sa aktor na si Keith Thompson. Ang biktima, ang kanya mismong nobya. Magbabalita si Jenny Dongon. May pasa sa mata at mga sugat sa mukha ang aktres na si Ana Halandoni sa litratong ito na ipinadala niya sa kanyang kaibigan kagabi. Sa kanyang mensahe, humihingi ng tulong ang dalaga dahil papatayin daw siya ng kanyang nobyo. Ang tinutukoy niya ang aktor na si Keith Thompson. Nangyari ito habang nasa isang hotel sa Tagaytay ang dalawa. Narinig din daw ng hotel staff ang kalabugan sa kanilang kwarto kaya tumawag sila ng mga pulis at sinaklolohan si Halandoni. Ayon sa Tagaytay PNP, kwento ng dalaga na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang nobyo habang pareho silang lasing. Dito na nga siya pinagsusuntok ni Thompson sa iba't ibang bahagi ng katawan. Selos ang sinisilip na dahilan. Dinala na sa ospital ang biktima para gamutin ang mga sugat at bugbog sa katawan. Habang aktor, ikinulong na sa Tagaytay Police Station habang iniimbestigahan. Hi! Hello, how are you? Kamusta na? Okay naman. Long time no see. Kamusta? Kailan ka ba huling nakita ng public? Oh my God, actually ngayon lang. Since what year ba yun? Mga Kailan ba yun? 2023? Mga 2023, ganun? yes. Ganun na katagal guys na hindi natin nakikita si Ana. Happy for you. Meron kang negosyo ngayon. Nor Ano ba Cafe, itong, it's Italian food. Okay, meron kaming twist ng Filipino food and I start kasi nag-culinary na din ako before. Yes, Okay. long time ago, 2014 pa. Oo. And then, nag-aral din ako ng barista. So, Wow. I love coffee. Kaya, ayan, nagtayo na ako ng restaurant niyan. So, lahat ng pagkain namin dito is galing sa akin. Like, ako yung gumawa ng menu. Galing naman. Yes. So hindi ka na masyadong active sa showbiz. More of business ka na talaga. Yes, as of now, ngayon kasi dahil nga kaka-grand opening lang namin, itong May 15 lang, nag-focus muna ako for the 6 months. Hindi talaga muna ako nagbalik Wala sa muna. showbiz. No Hindi, showbiz, wala no. muna. But now, na nag-grand opening na kami and naka-prepare naman na yung restaurant na okay na kami for all the guests, we accept na lahat. Ayan, babalik na ulit ako sa showbiz. Yun. Excited na tayo. Okay, first, Doon muna let's tayo sa go kitchen. na. Kitchen muna tayo. So, ito yung bar namin, guys. So, ayan. So, Ito mga sinaserve yung food. Opo, yung mga dessert Mga namin. dessert nyo. Cake, cookies. Ayan, may panakota kami. Mm. Okay, let's go inside. So, hi muna kayo, girls. Hi! Hello! Yeah, Ganda so na coffee this- maker. Ayan, this sa is loob our tayo ng kitchen. Yeah. Ayun. Hello! Hello. Our chef, Hi, Chef Chef. JC, and our chef, Oo. Jules Kevin. Yeah. Oo. So, yeah, we are making pasta ngayon. So, ayan, may mga ovens kami dyan. Oo. Griller. Ito ba lunch natin? Yeah. Nak, ngayon oh. Yan oh. Yan ang aming lunch. Pasta. Hello. Lahat ng ano namin, Papu, lahat ng bestseller namin, isa-serve namin sa iyo yan. Wow, thank you. Oo, para matry mo siya. Mamaya magluluto ka rin para sa amin ha, Yes, para of matikman natin course. yung talagang Oo, mag-cook lutong ako. Ana Halandoni. Yes. Ayan ang mga Magluluto food guys. ako. Oh. Ayun. Oh. So, our chicken tenders. Ayan siya. So, lahat, no, Papu, pati sa making pizza, yung mga dough namin, kami gumagawa ng dough. Wow. So, hindi kami kumukuha ng supplier or what.
talagang kami yung nagbi-mix. Dapat itry natin yan, yung pizza na yan. Yes, meron. May pizza. Oo. So, ayan. Yan. So, Ayun, this wow, was, patingin nga yan. Our homemade roast chicken. So, Mhm. matatry mo din yan mamaya. So, Oo. we marinate for 24 hours actually para mas makapit yung sauce and mas malasa siya. Paano ka ba nahilig dyan sa pagluluto? Oh my God, since I was young, like I don't know, 7 or 8, nagluluto na ako. Kasi yung mami ko and dad ko, nagluluto rin talaga sila. Oo. So, parang sila na rin nag-guide sa akin to cook, lahat. Yun. Tapos nag-decide ako mag-aral kasi talagang gusto ko nagluluto. Saka gusto ko lagi nag-host ako sa mga family and friends ko, sa bahay. Ayan, kaya talaga nag-decide na ako. Hindi, gusto ko talaga magka-restaurant na matatawag kong akin. Ano yung pinaka-favorite mong lutuin? Okay. Well, first talaga is Filipino food. Of Filipino. course. Oo, mga kaldereta, yung mga adobo. Oh, Ito yung aming cheesecake. cheesecake. Yeah, cheesecake. And mga dessert yan. So, yan, kami rin gumagawa niyan. Actually, lahat. Galing. So, yeah. Ganyan lang siya. Medyo mainit. Halika, labas na So, tayo. okay. Thank you, guys. Thank you. Yun. Okay. Yan. Dito naman, i-tour mo ko rito, Ito naman yung yan. aming machine. So, Ganda naman ang machine. Oo. Oo, mamaya gagawin ka ng masarap na kape ni Ritz. Oo. Okay. Anong klaseng boss ba si Ana? Sobrang bait po niyang Talaga? Tara, Gcash mamaya. Itong lugar nyo can accommodate how many people? Oh, hanggang 75. Oh, Kasama malaki na yung eh. labas. No? Opo. Lahat Malaki, na yan. So, meron kaming VIP room. Yan, kung may mga meetings or private occasion, pwede yan sila doon. May karaoke doon. So, ayan. As you can see, we have 5 elements. So, mahilig kasi ako sa mga elements. Kasi for me, yung mga ganyan nakaka-clear ng mind, nakaka-relax and peace. So, ang artist ko dito is Japanese, si Uchimura. Siya kanyang art yan. So, talagang customize ko sa kanya. Kasi gusto ko ng mga water, greens, wave, fire, yung mga ganyan. Yeah. chicken tenders. Yan. Magbumukbang pala tayo. Oo, mukbang to. Wala to sa akin. Wow. Amazing. Okay. Oh, tell us about the food. Yes, so ngayon meron tayong trio pasta. And 3 klase ng mushroom yung ginamit namin dyan. So, very authentic yung pagkaluto namin dyan. Taging from the scratch, pati yung white sauce namin, minix namin with the mushroom. Oh. Yeah, so we have classic bolognese. So, beef and pork pinag-combine namin. So, 50% ng beef and then 50% ng fat ng pork. Oh. So, yeah. So, we have roasted chicken here. So, like I said kanina, marinate namin siya for 24 hours. And then, yung pagluluto namin, it's 30 minutes naman for that. And then, we have mashed potato. And for the appetizers, we have chicken tenders. So, and then honey dip. Ito, mixed with the mustard and honey. So, it's combined na pag dinip mo siya dyan, combine na yung taste niya very sweet. And this one, my favorite one is salad burrata. So very lang siya, clean and fresh. So this one is our homemade din, yung burrata namin. Kami rin yung gumagawa ng Chef JC, ayan. So, yeah. So lahat ng mga napag-aralan mo sa culinary school, ina-apply mo na ngayon dito? Yes, ganyan. Okay, mahilig ka ba sa burgers? Wow, may dessert na agad. Ang aga naman ang dessert nyo. Yeah, para lang masabay-sabay lang natin. Grabe. Cheeseburger. Ayan. Overload cheeseburger. Yes. Oh my gosh. Yeah. That looks good. Oo. Dito na lang po ba? Or Ayan, panakota.
And then, Blueberry cheesecake. yeah. Grabe. Kompleto rito, no? Lahat ng mga type mo mga pagkain, nandito na. Oo. Andito na talaga. Oo. Family ano talaga siya. It's a family Yes. place, no? Pang-family talaga siya. Oo. Kaya yung mga serving namin kung napapansin mo, is good for 2 to 3. Mm. So, pang-sharing talaga siya, Papo. Kamusta naman ang pricing? Okay naman, affordable naman. Yes, affordable Oo. naman. Kasi like Oo. I said, puro school nga dito, Papo, yung mga estudyante rin namin, estudyante dito na kumakain sa amin is, Oo. meron din kaming parang promo na tinatawag. Aha. So, kung nyari this month, may promo kayo for the kids, 15% Aha. or 20%, meron sila para makakain din sila ng mga food na ganito. Ang presentation kasi parang hotel eh. Parang pang hotel eh, oh. Yeah. Di ba? O yan, tikman na natin. Okay. Okay. Yan, okay. Let's eat! Okay. Yes. Mm. Sarap. Sarap. May aftertaste. Okay. May nutmeg kasi siya. Mm. Hinahaluan namin. May nutmeg to. Meron siya. Kaya. Yeah. Oo nga, oh. Try the pasta naman, Pap. Labang. Kaya natin ang bolognese. Mm. Mm. Sarap. Or nagugutom din ako. Okay. Join me na. Sabay na tayo. Join na tayo. May parang may konting tamis. Yeah. No? May konting tamis yung kaya masarap. Bagay na bagay sa mga bagets. So, ito na pa po ang aming buttered garlic salmon. Wow. So, Looks so good. Thank you. So, Grabe. so, spinach muna siya. Oo. And then, mas masarap kung pinukombine mo siya together with the roasted garlic. So, i-squeeze nyo na itong lemon. Sige. Stir yan. I-stir lang na. We have crimson prawn. Okay, medyo spicy siya. May mga garlic yan na mixed and dried. Tomato with fresh garlic. And then minix lang namin siya together with the tomato paste. So, yeah. Guys, kasama na natin Miss Ana Halandoni. Ana, welcome to my vlog. It's been a long time. Opo. Huli kitang na-interview dun pa sa mga dark moments ng life mo. Sa true. But now you're okay. You're happy. You're a businesswoman. Nag-stop ka na muna sa showbiz. Yes. Pahinga muna. Kailan ka nagsimulang magnegosyo? Okay, nag-start ako itong October. October. Yan. So, pero pinalano ko to for 1 year actually. 1 year din. So, pumunta pa ako ng China, nag-check ako ng mga gamit dyan, lahat. Actually, lahat na nakita mo ito, galit ng China. Even may espresso, lahat yan, pati sa kitchen, lahat China yan. Siyempre, alam naman natin yan na sobrang mura sa China. Yes. Regarding sa, again, mga restaurants and mga gamit sa bahay, kung ano man yan, basta sa China talaga mas mura. So, doon siya nag-start. And then from there, ako na rin nag-drawing lang ako. Papo, like, drawing lang muna, ganyan. Tapos yung mga kulay, medyo papalit-palit. Kasi syempre, di mo makuha kung anong gusto mong team. Yes. Diba? Anong gusto mong design, anong klase. So, papalit-palit. And then, nag-final na ako. Ayan nga. Like I said kanina, yung mga elements. So, gusto ko ng mga light, bright, blue, mga water, yung mga ganon. So, ayan. So, 1 year ko siya pinipre. And then, nag-start kami ng October, pero running pa lang. Hindi pa kami nagtatanggap ng guests. And then, talagang nag-push ako nung February na. Nag-soft opening na kami. Ayan. And then, continue. And then, last week, nung May 15, ayan, nag-grand opening na kami. And how is it so far? Anong mga realization mo as a businesswoman na hindi mo sukat akalain, ganito pala tong business na to? Ay, hindi madali. Hindi madali, Oo. May times na nagbe-breakout ako kasi hindi madali ang restaurant. Isa sa pinakamahirap ang negosyo, ang restaurant. Yes. Bakit kamo? Kasi may ano yan may sayang dyan pagkain pag nabulok, and then yung mga tao, and then yung mga customer, kung wala, hindi wala ka rin kita. Unlike yung mga cosmetics sa online, di ba? Tuloy-tuloy yun Yes. Kami, talagang lumalaban kami. Kung walang customer, wala kami magagawa. Alam mo yung mga ganun. So, may mga days talagang mahina yung business. Meron talaga. May times na kumita ako ng
2,300. Gano'n a day. Yes. Nung April, grabe. Pero may peak din yan, syempre. May mga Meron. matataas din. Oo, meron naman. May 50 naman kami, may 60 naman kami per day. So, iba-iba. So, lalaroin mo siya. Kaya nga may tinatawag na parang 6 months eh. Bantayan mo muna siya ng 6 months. So, dapat yung operation, kabisado mo na. And then the stocks, inventory, kabisado mo na din. Kasi from the start kasi talagang bigay eh. O order mo to, dapat ganito i-stocks natin. Tapos masasayang. Tapos may mga tao din ako na kinuha as a consultant here. Siyempre, kailangan ko din ng help. Although maalam ako, pero I know I need help. Kumuha din ako ng ganun. Tapos hindi naman nag-work din. Parang ako lang din nagtatrabaho. So parang marami, subok-subok eh. Pero yun nga, Papo, like I said, maraming negosyo. Pero dapat alam mo kung saan ka talaga. Kung ano talaga yung nasa puso mo, anong passion mo. Ako, I love cooking. Sobrang gustong-gusto ko nagluluto sa family ko. Kung birthday, Christmas, sa mga friends ko, i-invite ko sila sa bahay. Ako yung magluluto, promise. Ganun talaga. So, ito na nga. Magluluto tayo ng ang aming classic bolognese. Ayan. So, from the scratch tayo. So, anyway, pinalambot ko na tong ating pasta para mabilis. So, okay, first, basic lang, olive oil. Ayan. So, medyo mainit naman na yung ano natin. And then, butter. Masyado madami, sorry. Te lang. So, ayan. And then, let's add this beef. So, mix lang natin. So, anyway, cook naman na yung beef natin. So, ayaw natin siya ma-overcook. So, let's add our secret sauce. So, minix na namin yan. Makamix na yan siya. So, yun yung sauce namin. Kaya nag-add pa tayo. And then, teaspoon lang ng, to taste lang na salt. Hindi natin, na pepper. Hindi natin gusto masyadong ma-pepper. Yung konti lang na salt kasi may lasa naman na yung sauce natin. Yeah. So, yeah. So, mix. So, as you can see, kuya, wala nang add na something. Kasi, yung ating sauce, nakamix na yan. Diretso na agad yung pasta. Yeah, diretso na yan. So, ito yung pinaka-favorite na part ko dito. Kasi, Bakit? yung pinaka-sauce niya, pagka sinusutay mo na siya na ganito, kumakapit na agad yung pinaka-sauce sa pasta. So, ayan. Ayan na siya. So, syempre, pakitaan natin ng Yeah. Uy! See you, no? Nice. nakakatawa. Ano ba yan? So, yeah. That's it. Ang bilis lang. Yeah. Prepare natin sa ating Grabe, ang bilis lang pala niyan, no? mabilis lang talaga siya. So, Oo. can I have the So, ganun lang siya. Tissue. So, yeah. Very easy and fast and There you yummy. go. Ayan, ready to Classic eat na. bolognese. Oh, di ba? Galing. Hindi mo namimiss ang showbiz? Namiss ko. Miss mo na? Namiss ko talaga. Ang tagal. Isang taon. 1 year, 6 months, hindi ako nag-work, hindi ako nagtanggap. Kasi talaga binigyan ko to ng oras. Kailangan eh. Tama. Siyempre, kailangan mong bigyan ng oras yan. Kailangan mong pag-aralan lahat yan. Bawat trabaho, bawat pera na ilalabas mo. Kailangan pag-aralan mo kung kailan siya babalik, gaano kalaki, ganyan. So, talaga nagbigay oras ako dito, Papi. Hindi ako nagtrabaho muna, hindi ako tumanggap. But now na, ito nga, tapos na. So, nag-grand opening na kami. And I know na swabe na. I hope na swabe na yung operational namin daily. So, yeah, nagpa-plan na ako ulit bumalik. Babalik ka na. Yeah. When was the last time you did a movie? Before, 2024. movie din siya sa Nagoya naman to. Nagoya, Japan din. It's comedy, fantasy. Ito ba yung nanalo ka ng award? Iba pa to. Iba pa to? Oo. That time is yun eh, may yun nga, awarding yun eh. Sa Nagoya din yun, pero hindi siya yung movie. Gumawa kami ng movie with
RC Munoz. Yeah, sama ko siya doon. Tapos ako, may mga artista rin na taga doon na sa Nagoya. Yun yung last na ginawa ko. Pero, 2024, no? pero I'm doon na, I'm a producer din. Producer ka ron. Oo, producer. At artista ka rin at the same time. And your TV show, your last TV show was 2023. 2023. Oo, Tagal na rin, yung no? Happy Together na sa GMA with Lloydie. Yeah. So, comedy din yun. Comedy din siya. Pero syempre, naaalala ng mga viewers kapag na-mention yung Ana Halandoni was that incident in the past, yung binabanggit ko kanina na dark period ng life mo is nung naging violent, no? Yung relationship nyo ni Kit Thompson. Paano mo hinandle yung yung pagsubok na yun sa buhay mo nung time na yun? Hindi siya madali. Pero, how can I handle? Okay, first, nalapit ako kay God talaga ng sobra. Kasi, that time, kailangan ng siyempre, human tayo na nagagalit tayo. Yeah. Diba? Kailangan ko siyang kapitan si God that time kasi baka mapariwala ako eh. Diba? Diba? Kasi pag may malaking pain, yeah. Pwede kang mapariwala. Diba? May ibang ganun eh. That time, gusto ko siyang gawin. Gusto ko drugs. Gusto kong, tumating ako kasi depressed ako eh. Siyempre, paano mo naman masakit yun. And some of my friends na, ayun, pinagpe-pray ako. Pero parang nakukulangan ako. Parang ako mismo kailangan ko lumapit. Kasi ako yung lost. Well, ama ng Diyos, hindi niya ako dinala doon. Okay? Hindi naman niya ako hindi niya ako pinabayaan na talagang sinuportahan din. Alam ko nandun si God sa tabi ko, nandito siya sa puso ko. Alam ko, dinala niya ako in the right path. So, imbes na gawin ko doon, ayun, ako, papi, nag-therapy talaga ako. Oo, kailangan ko yun. Meron akong counseling once a week. Kahit di naman kami nagkikita, sa cellphone, Viber, nag-video call kami. And then, supporta rin ng parents ko, yung dad ko, sobrang support sa akin yun. Tinulungan din ako na maka-move on. Diba? So, ayun, that time kasi hindi ko alam kung sino rin yung pakikinggan ko eh. Kasi yung time na yun, mahal ko si Kit eh. Ang hirap, no? Siyempre sabi ng pamilya mo, ganito. Tapos sabi naman ng iba, ano mo na yan, talagang anahin mo na yan. Yung iba naman, patawarin mo na, ganito. Magmamahala naman kayo, di ba? Pero doon na lang ako sa tama eh. Alam mo yun, pinili ko na lang talagang, hindi pinili, ginawa ko yung right thing na magpatawad. Diba? Did he ask for forgiveness? Humingi ba siya ng tawad sa'yo? Yes. Nagmakaawa talaga? Yes. Punta siya sa bahay, punta siya sa dad ko, taga-Pangasinan pa yung dad ko, pinuntahan niya yung daddy ko doon, humingi siya ng sorry talaga. Talagang inadmit naman niya eh. Wala naman siyang si Kit is really good person, Papa. Promise. Mabait ang pagkatao ni Kit. No. Sometimes lang, siyempre, tao tayo. When not controlling eh, lalo pag may alcohol eh. Hindi mo control lang nangyayari. Diba? So, ako, sobrang nagugulat pa sa akin yung parents. So, naiintindihan mo pa talaga. Diba? Parang, sabi ko, di. Kasi alam ko yung pagkatao niya eh. Diba? Ang tao hindi naman gagawa ng masama yan kung nasa tama yung isip eh. Or, diba? Kung tama yung control mo. Kung hindi, makakagawa ka talaga, makakasakit ka kung ano man yun. So, ayun. So, ang gusto talaga is pakulong, di ba? Pero hindi ko talaga ginawa. Umatras ka na doon sa case? Hindi naman. Pinutuloy namin tinuloy yung mo pa rin? case. Nag-file lang siya ng probation niya. So, pumayag naman si judge sa decision na yun. So, I think it's 4 years yung binigay sa kanya. Parang patapos na rin, no? Probation for 4 years? 4 na siyang... Magre-report lang siya, gano'n? Yeah, meron siyang gano'n. Every month ata yan. Every month, oo. So, yun na. Kasi gusto ko rin naman So, well, sa matotal, gusto ko rin siyang mag-move forward sa buhay niya. Yeah. Diba? Tao naman siya eh. Tao rin naman ako eh. Lahat naman tayo tao. Lahat tayo may pag-asa magbago eh. Alam mo yun? So, I'm thankful din dahil nangyari yan.
Alam mo kung bakit? Why? Kasi, kasi pinatibay ako eh. Na, pinatibay ako sa buhay. Kasi, ang dami kong experience na hindi maganda. Pero in this moment na nangyari sa akin yun, nagkaroon ako ng boundary sa sarili ko. Alam ko paano pa mas mahalin pa yung sarili ko. Alam ko kung paano pa mapalapit yung connection ko kay God. Ang dami kong realization na dapat, noon ko pa pala dapat ginawa. Pero dahil sa, I know I'm people pleaser ako eh. Sobrang mapagmahal ako sa tao. Kaya, ayun, yung time na yun, sasabi pa nga na, bakit parang grateful ka pa na gano'n? Sabi ko, hindi mo naiintindihan. Ako to eh. Sabi ko, I have connection with God. And kaya ganito na lang ako mag-facilitate sa sarili ko kasi I have connection with you. Alam ko, hindi niya ako papahamak. Kahit na ano pang gawin sa akin na itong tao na to, ilalab ko pa din to. Hindi ko siya i-kill or hindi ko siya gagawing kaaway or hindi ako maggagalit sa kanya ng sobra-sobra. Ilalab ko pa siya. Ipag-pray pa kita. Alam mo yun, gumating na ako sa ganung point. Pero hindi kayo nagkabalikan? After Hindi nun? Wala naman, na hindi Wala naman. na. Nasasabi lang yun kasi syempre nagkikita rin talaga. Hindi naman may nagbalikan. Ano yung mga bagay na sa tingin mo ay nagpamulat sa'yo na dapat mong ginawa in the first place? Aside from yung relationships, no? Ano pa sa pagkatao mo yung na-realize mo na ito palang dapat kong gawin? Yeah, yung Alin doon? lumaban. Lumaban. Be a stronger person. Yeah, kasi nangyari na sa akin to in the past eh. Parang Repeat. repeat. Kasi nung first na nangyari sa akin to, hindi wala akong ginawa, nanahimik ako, natakot ako. Oo, kasing walang nakaalam, although yung family ko di nila alam. Ako lang, kinip ko lang siya nun sa akin. Tapos nangyari nga ulit. So, yun na, doon ko na-realize na kailangan may gawin ako. Kailangan pagtanggol ko yung sarili ko, kailangan gawin ko yung tama. Kahit mahal ko tong tao na to, kailangan kong pa-realize din sa kanya na Mali ang ginagawa. mali ang ginawa mo. Diba? Hindi siya mali. Mali talaga eh. Maling-mali. Hindi nang parang nagkamali ka na eh. Mali talaga. I think naman na malaking realization din kikit yung nangyari sa amin. Marami din sigurong lesson yun sa kanya. Yeah, I think naman meron. Nag-stop na rin ba siya na uminom? I heard, oo. And then, yeah, I heard na nag-church na rin siya, papalapit na rin siya kay God, and I heard na therapy din siya. Oo. That's good. That's good. Okay naman. Pareho kayong may awakening Yeah. sa lahat ng mga, whether it's negative, no? Whether it's traumatic, namulat din kayo in a way na Yes. dapat yung ayusin yung mga bagay na hindi nyo nakikita before. Yes. Yung binabanggit mo na first na nangyari sa'yo, paano mo tiniis yun? Paano mo kinayanan yung first time? Okay, kasi pa po, okay, nangyari kasi yun, sa US, with kinasal kasi ako before, may asawa ako. Hindi naging maganda yung naging relationship namin totally, and sa 4 years namin, doon ko lang na parang sobrang grabe siya, yung obsession niya sa akin iba. Nung kinasal na kami sa States, so doon nangyari yung sakitan. Kaya ako nagtagal doon. Kasi ayaw niya na ako iuwi ng Philippines. So, pumunta pa kami ng Texas, pumunta kami ng New York, pumunta kami ng kung saan kami. Kasi ayaw niya na akong pauwiin ng Pilipinas. Ayaw niya na ako makita ng family ko or ng friends ko. Gusto niya kami na lang. So, doon nag-start yun. Kaya wala akong nagawa kasi nandun ako. Pero nung umuwi na ako dito, gusto kong magsabi sa parents ko, kaso very close sila ng daddy ko. Ang hirap. Parang ang hirap magsalita that time. So, tinago ko na lang siya. Kinip ko siya. Hindi pinayagan ka umuwi ng Pilipinas? Kinausap ko na siya ng diretso kasi sabi ko sa kanya, kasi may mga negosyo nga po kami. So, siyempre 8 months, di ba? Parang nag-ano lang sa negosyo namin, tumatao lang is yung parang kapatid niya, pati yung kapatid ko, may pa rin ako that time. Yun nga, so pinilit ko siya na umuwi na kami. Well, ayun, pumayag naman siya. Pero hindi na rin kami nag-work. So, Eventually, nag-ano rin kayo? oo. Divorce, no? Nag-divorce Nangyari sa din inyo. kami. Yeah. Oo. Ano yung worst na nangyari sa'yo?
sa relationship na to? Ah, Ha? Kasi hindi naman umabot sa point na kamunti ka ng... meron. Oh my gosh. So when it happened again, Yeah, ano siya. parang bumalik uli lahat ng memories mo of the past. Wow. Mm, So it was really traumatic for you. No? yes. Grabe. Yeah. Kuya, hindi siya maganda pag-usapan. Let's move on, no? I'm sorry to hear that. Oo. Okay na kayo ni ngayon, ni Kit? Yeah. Ah. Okay naman kami ngayon. I'm really happy to him kasi pinagpipray ko din naman siya eh. Kahit naman na wala na, ganun. Kasi, yun nga, pinipili ko nga, sabi ko nga sa'yo, kuya, kahit yung asawa ko na yun dati, Oo. pinili ko rin siya patawarin eh. Oo. Alam mo yun, dumating kami sa point na talagang humingi rin siya ng tawad sa akin. Sobra gusto niya pang bumalik. Sabi ko, okay na. Diba? Hindi na. Hindi na. Diba? Move on na. Move on na tayo. Mayroon na akong buhay ngayon. May buhay ka na din. Kaya yun ang happen sa amin ni Kit dati. Nandun siya. Yun yung time na nagselos si Kit. Akala niya, yung moment na nag-date kami sa Tagaytay, akala niya, nakapagkita ako dun sa ex-husband ko. Kasi alam niya, hinahabol pa rin ako. Ayun. Kasi tagal ko hindi nag-boyfriend eh, years. Tagal nag-focus muna ako, magnegosyo ako, o mag-artista ako, parang ganun yung ginagawa ko. Tapos nag-boyfriend ako, na public na may ka-relationship na ako, which is si Kate ngayon. Pumupunta sa bahay si Nanliligaw ulit. ex. Oo. Pero wala na, divorce na kayo eh. Oo, wala na naman. And now, wala na siyang hindi na kayo nag-uusap nung ex mo? Hindi Wala na, wala na. Oo, wala na. wala na. Oo. Wala na kaming, wala na. Kahit kamustahan, wala na. Wala na. Oo. I think may sarili na rin siyang buhay sa States. Anong pwede mong i-share sa mga ibang kababaihan dyan na maaring nakakaranas din ng naranasan mo or may mga signs na pwedeng mauwi sa ganun yung relationship? O meron bang parang sign niya na pag sinigawan ka sa simula, Oo, naninigaw, mag-start namamahiya, yun ganun, yung ba simula, no? Oo, ganun yung start nun. Oo. Ang lalaki naman, Oo. for me, kung mataas ang respeto sa'yo, literally, sisigawan yan. Kung masigawan ka man yan, kayong dalawa na lang siguro. Yes. Not in the public, not in front of your kids or family, kung kanino man tao. Ako doon ako naniniwala. And pangalawa, kung mabuhatan ka naman ng kamay, diba, it's very below the belt. Hindi ka na nirespeto, hindi mo pa talaga alam sure kung mahal ka pa talaga nito. Kasi hindi tama ang manakit. Kahit kanino naman. Yeah. Mali. Diba? Oo. Parang, kung may problema, kung may selos o ganito, pag-usapan ng maayos. Literal, ganun. Magkaintindihan kayong dalawa. Pero yung mga ganun, hindi siya maganda talaga, papi. Tingin mo, Ana, kapag, kunyari, may relationship and then nanakit for the first time, sa tingin mo ba, may chance pa na magbago yung tao na yon or magiging habit niya na yon sa relationship, yung pananakit ng kanyang partner? I think, naniniwala ako may chance pa magbago yun. Oo, kasi, yun din isa sa tulong din ng partner. Oo. Kung let's say, kunyari lang kami ni Kit, nagkatuluyan kami talaga, nasaktan niya na ako, diba? Patawad ko siya, ganun. Sasaktan na naman ako ulit. I think, kailangan ko ng parang diretsong salita sa kanya na, Kit, kailangan mo ng tulong. Tama. Diba? Professional help, no? Oo, professional Dapat may help, no? ganun. Kung gusto nyo talaga mag-work yung relationship nyo, di ba? Kunyari ako yon ganun. Sasabihin ko sa kanya yung kailangan mo ng tulong. Hindi pwedeng Hindi mo... usap-usap lang. Hindi, ganun. hindi. Hindi makukuha sa ganun yun Hindi. no? May session ka dapat talaga for that. Kasi it's anger management eh. Oo. Di ba? Minsan kasi ang tao, pagka maraming dinadala o maraming pain na hindi nare-release mula sa pool, and then may isang click lang na trigger, boom! Diba? Basag. Yun, katulad na nangyaring ganun. Kailangan ma-address yun Ma-address Saan yun. nanggagaling yun? Yeah. Yung galit na yun Yes. kapag nakainom, no? I'm sure meron pinanggagalingan na Meron yun. sa history ng pagkatao Meron. niya, no? Meron talaga yun. Hindi man siguro, ewan ko lang siguro sa past relationship niya or sa parents, o yung pagkabata niya pa. May mga ganun na hindi na-address yung feelings eh. Pain. So, yun.
Ganun. Tingin- Ikaw ba sa'yo, nung nag-therapy ka, nalaman mo rin ba kung saan nanggagaling naman yung weakness mo bilang isang tao? Totally na-realize ko na may fault. May fault din ako. Kasi nga, mag-give ako, ewan ko, may something din sa akin. Parang, ginawa ka na nga, ginanya ka na nga. Di ba? Parang ano ka, pero may pagka-ano ka, yung may term doon na ginagamit yung Tanga. messianic syndrome. May sayanic thing. Parang kala mo, May tawag pwede doon. mong iligtas lahat. Yeah, Kahit na may ganun nasaktan ako. ka na, binibigyan mo pa rin ng chance. Yeah. Iniintindi ko pa. Iniintindi mo, pinipilit mong intindihin. Oo. May ganun ako. So, yung sabi ng ano ko is, walang masama sa ganun. Pero lagi mong uunahin ang sarili mo. You put yourself first bago ka mag-care sa ibang tao. Kailangan i-care mo muna yung sarili mo. Kasi pag na-care mo na yung sarili mo, naalagaan mo yung sarili mo, magagawa mo yun doon sa taong mahal mo. Pero kung siya lang yung kinikare mo, ganun, sa sarili mo, pabaya ka, walang mangyayari. Abuse ng tawag. Abuse ka lang. Kung Hindi ka sino- ba natatakot sa magiging next relationship mo after what happened to you? May fears ka rin ba hanggang ngayon? Meron. Meron pa rin. Meron Nandun pa rin pa yun, din. no? Kasi hindi mo naman kasama. Kasi di ba ang relationship, di mo naman kasama yun mula pagkabata. Depende. Pero sa ngayon, sa akin, sa side ko, sa kwento ko, wala akong relationship na kasama ko na pagkabata. So kung kilala ko na ba talaga to? Walang ganun. So walang for ganun. me, talagang kinikilala ko muna ng maigi. Tapos yung patient mo hanggang kailan. Ano mo yun? Siyempre, ako, busy ako. Focus ako dito. Kung nangyari, hindi ako nakapunta. Tingnan ko mag-react ka ba sa akin? Anong sasabihin mo sa akin? Maingat ka na talaga, no? Oo, maingat ako siya. Ang laki ng boundaries ko. But I'm sure ang daming naliligaw sa'yo ngayon, di ba? Wala. Wala. Come on. Pero naman. Meron. Oo. Kaya lang, you're taking your time Yeah. to know them more, no? Kasi mahirap eh. Di ba? Yeah. It can't happen again, di ba? Pag Hindi na. gano'n, no? Hindi na. Ayoko na. Pero wala namang ano yan. Wala namang parang trauma o phobia na parang ayaw mo na talaga. Ayoko na. Ayan na. Wala na naman. Wala namang gano'n. Wala na. Let's talk about yung discovery mo sa Panginoon. Paano niya pinaparamdam sa iyo yung pagmamahal niya sa iyo after what happened to you? Oh, wow. How do you feel God's love for you? Maapaw. Parang... Kasi after din naman ng nangyari sa amin ni Kate, siyempre, ang move on na ako. Siyempre, may mga challenging na dumating din sa akin. Lagi niya ako sinisave. I know. From the start, lagi niya ako sinisave. Ako yung hindi pumapansin sa kanya. Kasi siyempre tao ako, gusto ko ganito, ganyan. Pero si God, lagi siya nandyan sa akin. Ito nga, na-aksidente ako sa motor. Aksidente ako sa motor. Pakita mo yung ano mo. Di ba nag-ano ka? Ito po. Oh, tumama ito? Saan tumama yan? Natukod ko to eh. Oh my gosh. Natukod ko to. Mali yung baksa ko kasi As in, hiwa. bali siya. Nabali mo to. Bali siya. Oo. Yun, nung time na to, actually, parang ano ko na yun, parang iniisip ko na last ride ko siya. Last ride. Oo. Kasi mag-ano ako nun eh, mag-work ako, ganun. Parang mag-stop muna ako mag-ride. Ayoko mag-ride that day, pero pinilit ko. Nagpipray ako, Lord, parang may feeling ako na hindi okay. Pero nag-ride pa din ako, papi. As nag-ride pa din ako. Tapos na-aksidente na ako. Sabi ko, Lord, Lord, alam mo yun, pwede ako mamatay nun. Kasi ang laki na nakabangga sa akin ng motor. Mas malaki sa motor ko. And naano ko blackout. Tagal kong tulog. Tapos pagising ko, umiiyak na ako sa pipray ako. Pero sinave mo na naman ako sa kagustuhan ko na mag-ride. Pero, di ba, sinave mo pa din ako. Parang lagi niya ako sinisip, pwede na nangyari sa akin sa States. Pwede rin ako mamatay doon. Sinave din niya ako doon. Itong nangyari sa akin, sabi ni Kit, sinave din niya ako. Lagi niya ako sinisave. Kaya ngayon, ako na yung lumalapit. Happy, like, ito, nagsisi-CF ako sa mga Christian church, ganyan. Tapos pag nandun ako, sobrang spiritual ako. Feeling ko yung holy talaga, nandito na, nasa akin na.
ayoko na gumawa ng pagkakamali, ayoko na ng mga bad decision, ayoko na sundin kung anong gusto ko. Kailangan yung gusto niya yung susundin ko. Ibang klase, like, wow. Kasi before pray lang ako but ngayon, really deep. Iba yung connection ko sa kanya na nakikipag-usap ako sa kanya. Meron akong quiet time. Pag wala akong ginagawa, kahit nasa kotse ako, kahit nandyan ako. Parang kaibigan mo, parang yung kinakausap mo. Ganun. Ibang klase. I know, kaya siguro yan, di ba, hindi naman lahat ng tao, sabi nga nila, swerte-swerte, di ba? Pero for me, hindi, si God yan. Si God yan. Si God ang nagbibigay niyan sa'yo. Meron ka bang experience na talagang kakaibang sign or miracle from Him? Meron, papi. Actually sa panaginip. Paano? Oo, bago ako magpunta ng CCF. Kasi yun yung time na naguguluhan ako sa faith ko. Kasi I know na, syempre busy ako, ganun. So parang may kulang. May kulang sa akin, parang nawawala na naman ako. So Lord, ganun. So parang hindi siya nagpakita, pero parang nagpakita. And then, naghahanap ako ng mga kausap, mga kaibigan ko para samahan ako sa church. They're busy, they like this, ganyan-ganyan ako. Okay. And then, yung isang agent ko sa condo, si Marie ko, ano siya, bigla siya nag-message. In-invite niya ako, woman to woman. Sabi ko, it's the sign. Kasi talagang naggagalgal ako na kailangan ko talaga. Tapos biglang siya nag-message. From the start, umpisa na ako pa ako. Like, non-stop. Wednesday, Thursday, nandyan ako. Nasa CCF ako, Sunday, nandyan din ako. So, yung mga, alam mo yun, busy ako pero gumagawa ako ng oras para sa kanya. And I know na hindi ko siya deserve. I know that. Hindi ko deserve si God. Hindi ko siya deserve. Pero I follow Him. I have to follow Him. Kailangan kong ma-save. Kailangan kong ma-save yung soul ko. Are you at this point in your life na kaya mo nang mag-survive kahit walang partner? Hindi naman. Hindi. Kailangan mo pa rin. Oo. Siguro sa ngayon, hindi mo na. Pero anong klaseng partner ang hinahanap? O Kung siya- sakaling darating yon, anong ugali, anong pagkatao ang hinahanap mo sa isang next na mamahalin mo? Okay. Siguro lang. Simple lang, papi. Simple. Sa ugali, common na natin yung mga mabait na yan or masipag. Ako, sa ugali yung understanding. Understanding ako, tsaka yung respeto. And love. Tatlo lang. Kasi, pagka may understanding ka, kahit anong mangyari, hindi kayo maghihiwalay. Parehas yung aayusin kung anong merong problema kayo. Kasi parehas yung nirerespeto ang isa't isa. Diba? Kahit saan mo tignan, kailangan nirerespeto nyo isa't isa. Yung love, yan, kailangan solid yung foundation na yan. Na walang pwedeng kung sinong bumasag niya. Kasi alam naman natin itong makamundo natin, kahit sino may temptation, kahit saan may temptation, kahit ano meron. Pero yung love na yan, yun ang pinaka-importante. Foundation. Wow. Yeah. So napaka-swerte ng susunod mong mamahalin. Kasi, di ba, marami ka na realization sa buhay na pwede mong i-share sa kanya. Yeah. Diba? Yeah. So wala pa ngayon, no? Wala pa. Wala pa. Hindi mo pa nakita. Siya nakikita. Ayaw mo muna siya dyan. Ayaw mo na dyan muna siya. Basta ano mo na, take your time, no? Yes, correct. Pag-usapan naman natin yung ano mo, yung beginnings mo. Kasi it's unfair na isipin na kaya ka nakilala is because of that incident with Kit, no? Na naaalala pa rin ng maraming tao. Oo. Ano ba yung first exposure mo sa showbiz? Okay, yung first ko is yung Batang Quiapo. Oh, di ba? Batang Quiapo agad. Kay Direk ko. So, Direk si Coco Martin. Martin. Oo. Oo. Yun na ako nag-start. I was mga pulis kami ng babae. Yan, kami yung unang-una doon si GI. So, yung role ko noon, I was a lieutenant. My name is Gomez. Gomez yung pinangalan Teka sa muna, paano ka nag-discover ni Coco? Ay, nga, oo nga pala. Paano ka naging lieutenant? Paano yung character na yun? Yeah, yun. Meron kasing that time, it's pandemic nga siya. Syempre, wala mga trabaho, di ba? Wala ring events. So, into events ako before. Sa bahay lang ako. And then, one of my friend, nag-message siya si Kuya Jim. Sabi niya, uy, Ana, naghahanap ng
police girl si Derek Coco, ganyan. Sabi ko, uy, ay, ano yan, okay yan, ganyan. Sige, punta ka dito, visit ka. Edi, pumunta muna ako. Walang kahit ano, pumunta lang talaga ako doon. Sa Tagaytay sila nag-shoot eh. Bahay ko sa Cavite, so ang lapit, biyahe ako, gano'n. So, nag-meet kami, in-interview niya ako, sabi niya, may experience ka na ba sa acting, gano'n. Sabi ko, yung mga pa-extra before, pero wala pa talaga literal na ano. Sabi niya, okay. Sige, meron naman kaming parang magtuturo naman sa inyo mga ganyan. So, ayun, nag-start agad ako. Kinabukasan nag-start agad ako, tuloy-tuloy. Doon ako nag-start sa kanya. And then after that, Viva na ako. Kinuha na ako ng Viva. Doon ako nag-start. First movie? Sa Viva? Paglaki ko, gusto ko maging porn star. Ayan. Okay, sa first movie yan Maganda yung movie. Panoorin mo kaya kay ni Mamo. Sino mga bida rito? Okay, ang bida dyan, syempre sila Alma Moreno, Rosana Roses, Aramina, and then Maui Taylor. Well, together with kasama namin si AJ Rabal, si Jingle, and ako. Ayan. Kami yung mga unang babies ni Boss Vic. Okay. Comedy talaga siya. Nasundan pa ng mga movies? Nasundan pa, may takusa pa with yan, sila Andrew E., Jano Gibbs. Sino pa ba nandun? Basta malaking maraming artista doon. Jenny Miller nandun din. Sino pa ba? Ang dami. Yeah, then the next one is, Revelation naman to. Yan, kami din ni Aljur nandun, tsaka yung kapatid niya. Jelay Andres kasama ko din dyan. Ayan, tapos, nag-start ako mag-produce ng movie. Manipula muna yung inuna ko, ako yung naggumanap. Yun muna inuna ko, Manipula. Tapos yung next yun sa Japan na. And then, nangyari na ngayon, yung insidente With Kit. with Kit na nag-cause ng pagkahinto ng iyong career. Yeah. During this period of life mo na nag-stop ka sa showbiz, and then that was the depression part of your life, paano mo hinandle yung life mo noon, nung time na yun, na wala ka sa showbiz, wala ka pang negosyo? Ano nangyari sa'yo sa period na yun? Ang ginawa ko nun, ako, nagmotor-motor. Ayun na yun, yung motorsiklo. Oo. Yun ang outlet mo. Yes. Nag-aral ako. Paano ka ba nahilig sa pagmumotor? Bakit ka... Actually, nung bata pa talaga ako, nagmumotor na ako. Pero yung scooter, walang clutch. So, mayroon akong best friend. Ito yung partner ko sa isang negosyo ko sa 1970. Yung best friend ko, siya yung nagaya sa akin. Kasi parehas kami ng hilig nun, extreme kami. So sabi ko, sige, let's go, ganon, para maano nga ako. Malibang ako. Siyempre, pag nagmumotor ka, iba yung feeling Talaga. Iba yung isip mo, calm ka, enjoy life. Diba? Parang walang problema. Parang alam mo, basta wag ka lang ma-accident. Oo, accident. Ayun nga, hindi pa ako nag-stop. Aksidente na nga, hindi pa ako nag-stop, diba? Hindi ka nag-stop. Tinuloy-tuloy ko pa din. Pa rin. Oo, tunuloy-tuloy ko Pero pa rin nakapagpahinga ka ng ilang months bago ka bumalik, no? Tagal, 3 months. Buti hindi ka na-trauma dyan. Hindi, mas naging na lang ako. Parang kasama ko, hindi ko na sinasama. less matuli na, parang gano'n. Mga relax riding Kung na lang. magmamatulin man ako, nagtatrack ako. Sa track na ako, sa Clark. Doon ako nagmamatulin. Kasi safe naman talaga doon. Tsaka naka-gear talaga kami doon. Kailan mo na-realize na healed ka na from all the hard pain na naranasan mo? Ito lang. Ngayon lang, lately lang. Tanggap ko kay God na tinanggap ko siya as my na-receive mo savior. si God sa life mo. Actually, siya na nagtanggal lahat Hindi ko na yung para pa isa-isahin pero humingin tawad to, hindi humingin tawad to, let go. Okay na sa'yo. Let go, let God. Ako nang bahala sa'yo. Alam ko, ganun siya sa akin. Sobrang linis, sobrang walang I'm not saying I'm perfect. I know may pain pa din, di ba? Parang magpatawad ka, di ba? Mag-forgive ka, but don't forget. Para di mo nabalikan yung ganung pain. Tama. Ganun lang naman yun Siyempre kung gusto mo ng mapayapang buhay, kung gusto mo ng bagong buhay, gusto mo ng bagong journey, you have to let go. Lingon ka lang, kita mo lang siya dyan, okay, then smile, then go ka pa din. Huwag mo na siyang balikan yung ganung pain. Kasi hindi siya worth it Hindi rin siya, ayaw din ni God nun. Gusto niya, nag-move ka. Gusto niya parang yung life mo nagiging maganda. Kasi maikli ang buhay Tama. Gumawa ka na lang ng tama para sa'yo, pagandahin mo pa yung buhay mo, ano pang pwede mong idagdag na ikakaganda ng buhay mo, gawin mo na lang. Ako, yun na lang ako.
Kaya yun din, ganito rin ako magsalita sa mga kaibigan ko. Pagka busy sila sa akin, ganito rin ako magsalita sa kanila. Huwag niyo mo kayo masyado magpa-stress. Kung meron man, we can talk, pag-usapan natin. Ganun na lang kasi hindi tama yung susulsalan mo pa yung mga problema eh. May problema na eh, ganito pa yung sasabihin mo, 'di ba? Ididiin mo pa. Ba't kasi ganito pa, 'di ba? May mga ganon. Ako, hindi ako ganun. Ang personality ko, kung kaya kitang tulungan, kung ano yung matutulong ko para sa'yo, gagawin ko. Kakabuti mo, ganun ako. Yeah. Yeah. Wow! Daming natutunan ng mga viewers natin from a person na nakaranas ng mabibigat na pagsubok sa relationship. At least nasi-share mo ngayon sa mga tao kung ano yung mga pwede nilang gawin para hindi mangyari sa kanila yung nangyari sa iyo. But now you're happy, you have a business, you have two thank businesses you. actually, Thank no? you, Yung thank isa, Korean restaurant ba? 1970 Grill and Shabu Shabu. Oh, wow! Oo. Sa Scout Fernandez naman yan, Tomas Morato. Negosyante dati. Pero syempre, I just have to ask you this. Kasi syempre, alam mo naman, may mga Pilipinong judgmental. No? When they see someone na umaasenso sa buhay, ang iniisip agad, meron ano yan, may financier yan, meron nag-aalaga dyan. Paano mo sinasagot yung mga ganong klaseng pananaw ng mga tao? Ignore. Ignore lang. Hindi ko sinasagot. Huwag na, May huwag mga, syempre, may mga ganong comment, may mga ganyang tanong. Ini-ignore ko lang. Kasi papi, sa totoo lang, hindi naman ako pinanganak mayaman eh. Okay? Sobrang mababa lang yung family ko, hindi naman kami mayaman. Level lang kami. Talagang maaga lang talaga ako nag-start. 15 years old pa lang ako, nag-aaral ako. Rumarampa na ako. Rumarampa? I mean, Explain, ano yung rumarampa? Nag-ramp na ako, into modeling na ako. Modeling ka na, okay. As in, and sobrang maipon akong tao. Sobrang maipon akong tao. Laging, pag may ganito, may opportunity na trabaho na ganito, pupunta na ako doon. Ako na yung, kahit magkano lang TF dati, 5,000, 3,500. Tinatago mo yun. Pero sa isang araw, nakakatatlo ako. Tatlong trabaho ako, nag-car show pa ako. Ano mo yun? Car show? Car show? Oo. Ano ginagawa mo sa car show? Auto salon, yung mga car, mag-model ako doon. Model ka sa car show. Oo, Okay. yung mga ganyan. Madami. Oo. Maraming klase. And of course, you got married also. Nagnegosyo kayo ng asawa mo, Oo. di ba? Yung ipon ko noon, tsaka pera niya, pinagsama namin. That time. So, doon kami nag-start sa kotse, and then, yung company kasi nila is tracking. So, naghanap ako ng truck sa Subic. Alam mo yung, syempre, mga off doon, di ba? Yung mga mura lang. Doon kami nag-start. Tapos, yun, nag-properties na kami. We're selling lots. Kung saan kami, marami. Marami, sobra. That answers our question na, di ba? Huwag mag-isip ng marumi. Talagang nakapag-ipon talaga si Ana ng mahabang panahon. Kaya nagagamit mo ngayon yung pinaghirapan mo na yun. Yung mga kinita mo dun sa yung mga naging negosyo at trabaho. So ngayon, ready na si Ana bumalik sa showbiz? Yes. Ano ba? Baka naman may nanonood sa atin na gusto kang kunin sa mga show, sa mga pelikula. Paano ka kukontakin? GMA! TV5! Yes! Kontakin niyo ako si Miss Osel, my manager. Bigyan niyo ako ng break this time. Gusto mo I na really want bumalik to go back. Malay mo si Coco nanonood sa atin, di ba? Correct ko, baka naman! Balik ka na raw sa, Sigabo. From Batang Quiapo to Sigabo. Yes. Invite mo na sila, Ana, sa iyong restaurant. Ayan, so, ayan, iimbitahan ko kayo dito po yan sa Crossroad Park, Tandansora, Quezon City, Nor Cafe. Ayan, meron kaming cafe, meron kaming refreshing drinks, may pasta kami, pizza. You can bring your family. Pwede kayo mag-gathering celebration dito kahit ano kasi we have space. And ayun, I hope to see you guys here and follow us in social media. Yes. Anong name nyo sa social media? Nor Cafe. Nora Cafe. Yes. Uy, congratulations, Thank ha? you. And I'm happy Thank that you, you're thank back. you. Thank you, thank you. Back and happy. Diba? Thank Right. you. Thank you for sharing your story with us. Go, girl! Yeah!
Affordable na ang express treatment ng David Salon. For only 699 pesos, pwede mo nang ma-achieve ang healthy at glowing na buhok. That amount applies to any length ng buhok. If you want to avail this e-voucher, puntahan lamang ang website ng David Salon. Kailangan lang na mag-book kayo pagpunta sa salon. Nangangarap ba kayong sumakay ng isang cruise ship? Ay, nako, make your dreams come true. Sa May 31 na, pwedeng ma-avail ang exclusive offer ng Raja Travel Corporation. You may experience Norwegian Cruise Line for as low as $1,000. You may explore the Mediterranean, Greek Isles, and Alaska. Tandaan, pwede nang ma-avail ang special offer sa May 31 at tatagal yan hanggang November. For inquiries, just scan the QR code na nasa inyong screens. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen water machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.